Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayo, unique ito unique itong pipilitin ko makadalawang videos tayo. Unique itong pag-uusapan natin. Zombie attack daw sa bukid noon, men. Zombie attack. Alam ko, meron yata tayong zombie version, no? Ano yung amalanhig ba 'yon? Tama ba ako? Parang ganyan din yung amalanhig, 'di ba? Yung ano. Kaya lang ang amalanhig medyo may pagkaaswang ang characteristics. 'Di ba? Ang traditional na zombie na alam natin kasi 'di ba yung na-infect ng virus tapos patay na talaga siya na nabuhay tapos 'di ba? Ayan lalaki sa bukid noon pinagkakagat di umano zombie. Anyway, panoorin natin 'to mga men. Panoorin natin. Ano ba? Medyo na-curious ako dito eh. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa di umano'y zombie sa Bukidnon. Mabilis din kayang mapapawi ang takot ng mga residente? Ito ang balitang hindi mamatay-matay ngayon sa barangay Tungan-Tungan sa Valencia City sa Bukidnon. Bukid doon kila Zards yan, ano? Bukid doon sa inyo pala ito, Zards eh. Lalaki, di umano, inatake ng zombie? Zombie attack? Well, ito kasi yung unang aalamin natin. Kung ang tatanong, may nangyari talaga kasi may may ganyan, pati mata niya may tama eh. So hindi natin pwedeng sabihin ito ay namalikmata lang or ano kasi may may kumbaga may ebidensya sa katawan niya na siya ay inatake talaga. 'Di ba? Kaya lang hindi ko naiintindihan sa mga kababayan natin, no. Na biglang ibibintang katulad niya na magva-viral, 'di ba? Zombie attack sa Bukidnon, may magpo-post na ganyan. Sundutan ng mata, hindi nakagatan. Zombie yan. Mahilig sa dugo ay. 'Di ba? Parang ano ba? Mas tamad na ba ang utak nating mag-isip ng logical na dahilan na bakit ang dali-dali na lang sa ating Pinoy na mas madaling piliin yung bagay na hindi makatotohanan. 'Di ba? Yes, for now, sa ngayon na hindi ko pa napapanood yung buo niyan, yung idea lang na zombie ang umatake diyan, kabulshitan na agad yun eh. Pwedeng umatake niyan hayop or addict or pero yung ibibintang mo na zombie agad, parang hindi ka naman nag-iisip nun. 'Di ba? Mas katanggap-tanggap pa na sabihin mo na disgrasya yan. 'Di ba? Kasi unang-una wala naman nakikitang bite marks, pero yung zombie, ano ba yung napulot mo ba zombie yung unang pinagbintangan mo, 'di ba? Nung pagkagising ko, kitang-kita ko talaga, dinidilaan niya yung dugo sa mga daliri ko. Sinara ko yung bintana namin kasi natakot ako. Baka aabutin niya ako sa loob. Walang damit, malaking tao, misigaw. So may mga saksi din naman na nakakita, Hindi naman natin pwedeng sabing imbento lang ng biktima, pero may mga saksi eh, 'di ba? So meron talagang umatake. Now, kung zombie 'yon, na yun pa lang pinupusta ko hindi zombie 'yon. Zombie nga. 'Di ba? Mas unique ito dati. Pwede nilang pagbintangan na aswang. Medyo kahit konti naiintindihan ko kung aswang ang pagbintangan eh. Dahil usually gano'n naman pag sa ganyan lugar. Pero zombie? 'Di ba? 'Di ba parang kabulshitan yan? Aabutin niya ako sa loob. Walang damit, malaking tao, misigaw. Zombie nga. Zombie nga daw. Nasosobrahan nga lang ba ng panunood ng horror movies at series ang ilan sa atin? The Walking Dead. Nung nangyari sa akin yan, minsan napapaisip din ako eh. Yung nakikita natin sa pelikula. Yung pag gano'n na kinakagat ka, tapos dinidilaan ka. Ang big Di naman nagdidila ba ang zombie? 'Di ba yun, diretso kagat 'yon?
Tsaka yung sugat niya, parang hindi naman kagat parang bite marks Pero hindi ko sinasabing hindi totoo na nasugatan siya. Well, tingnan natin yung development ng Na si story. Tonton, iika-ika pa nung araw na yon dahil masakit pa rin daw ang tinamo niyang sugat sa paa. 3 beses talaga kaming napagulong-gulong sa talungan. Lahat ng daliri ko, pinagkakagat niya. Yung mata ko kasi, talagang tinusok tsaka kinulikot. Dumudugo na yung mata ko. Parang paulit-ulit na bangungot na bumabalik kay Tonton ang lahat. Bandang 1 a.m. nagising ako kasi bigla na lang may sumigaw sa labas. Sabi niya, Ton! Ton! Parang galit na galit. So parang kilala ka nun. Ayokong sabihing sleep paralysis ito kasi, 'di ba? May nakakitang ibang tao Tapos ito, yung tinatawag ka, mukhang kilala ka nito, men. Paglabas ko, may nakita akong isang tao, hubot-hubad, maitim na tao. Parang galit na galit yung mukha, tapos pulang-pula yung mata, malaki yung pangangatawan. Ang langsa ng amoy niya, Pero ang hinala ni Tonton, ang umatake sa kanya, hindi normal, aswang. Medyo maintindihan ko pa kung aswang ang bintang no? Kahit na unacceptable pa rin. Pero medyo mas, naman yung katanggap-tanggap kaysa sa zombie. Baka bigla akong sinunggaban, tapos sinakyan yung tiyan ko. Pinusok niya yung mata ko. Kinalikot niya talaga. Ang sabi niya sa akin, lukito na ko imong mata, akong Dudukutin ko ang mata mo at kakainin ko, yun daw ang sabi. kaunon. Yung kilay ko kasi may sugat na. Ito talagang dalawang mata ko, magang-maga talaga. ang lakas ng umatake raw sa kanya, katumbas ng 3 tao. Yung lakas ko, inubos ko din talaga sa kakasigaw ng tulong. Hanggang si Tonton, pinagkakagat pa raw sa leeg at kamay. Nung time na yan, parang tanggap ko na mamamatay ako kasi helpless Gumanti ako sa kanya ng kagat isang beses sa kamay, pero lalo Din, siyang nagalit. Dinidilaan niya yung dugo sa mga daliri ko. Nagawa niyang makalayo at makapagtago. Nanghingi ako ng tulong. Nanginginig ako sa takot. Nagmamakaawa ko na papasukin nila ako. Humingi ako ng tubig nun kasi parang mapuputol na yung Addict yung sumalakay sa'yo, men. Addict. hininga ko. Pero nasilayan pa raw niya ang pinagsuspetsahang zombie. Nakaupo lang siya sa may kalesa ng kalabaw, kinakausap yung sarili. Agad itinakbo sa ospital si Tonton. Mukhang, ayan nahuli nila. Habang ang suspect, dinakip at dinala sa pulis para maimbestigahan. Natunto ng aming team ang kinaroroonan ng suspect, si alias Maynard. Kita mo naman sa mata niya, sa kamay niya na gumaganon. Kinakagat yung tao, zombie nga. Bagamat May medical condition to siguro. kumalat online ang balitang zombie attack, di umano, sa Valencia Sasama mo sa ibang nakakulong yun? Baka kainin niya rin nakakulong. sa Bukidnon. Ang PNP, mariin itong pinabulaanan. Hindi po tayo naniniwala talaga doon sa sinasabing zombie attack. Isa lamang po itong ordinaryo na pangyayari ng krimen. Wala namang zombie dito sa barangay namin. Ba't Hindi yun? naman siya nag-transform, wala naman ng pangil. Pero grabe mga... Galing din ng KMJS, Galing din ng KMJS, yung mga sinabi na magmumukhang zombie, inarrange nila na yun ang unang sasabihin. Then, sa pangalawang part, medyo lilinawin na nila, di ba? Nag-conduct tayo ng investigation. Inamin din naman po niya na without apparent reason, pagdating niya doon, inatake niya itong biktima. Hindi niya nga rin maipaliwanag kung bakit niya nagawa yun. Nagdumating siya dito, Di ba case ito ng psychosis? wala din naman po tayong nakikitang signs na siya ay sobrang lasing or lulong. Sa isang interview, ang suspect na si alias Maynard itinanggi ang salaysay ni Tonton. Ang lahat ng bintang ng biktima ay itinanggi niya. Nilinaw nito na walang katotohanan ng unang sinabi na siya ay isang aswang at hindi rin totoo na kinagat niya ito at sinipsip niya ang dugo ng biktima. Dagdag pa ng suspect na hindi niya sinabi na dudukutin ang mata ng biktima para ito'y kainin. Idinagdag din ng suspect na hindi talaga siya hubot-hubad at walang damit noong mga oras na yon dahil na Ay oo, nung inaresto nga may short Titinan niyo mga men. Medyo may inconsistency nga do sa biktima. Mukhang inexage. Kasi ito yung time na inaresto siya may short Maliban na lang kung hubot-hubad talaga yan, tapos hinanapan na lang ng pulis ng masusuot. Di ba?
Kaya ito minsan lesson sa atin, minsan dapat alamin din talaga yung kanya-kanyang side para pag nag-conclude tayo, alam natin yung mangyayari. Diba? Nahubad lamang umano ang kanyang damit dahil sa nangyaring dumugan nilang dalawa ng biktima. Iya magong asawa na silingan na po namo. Naapoy shortcut padulong diha. Nanay agyan. So ito yung di ko naiintindihan eh. Pero ang sabi dito, nag-aaway raw sila ng kanyang asawa. Asawa na silingan na po namo. Naapoy shortcut Mayroong shortcut doon. padulong diha. Nanay agyanan dito sa May daan sa may unahan pagtawid sa ilog. unahan tutabok atong sapa. Siguro diya siya niyo. Siguro dyan siya uuwi. Bisa istorya sa pamilya. Based sa kwento ng kanilang pamilya, Kaya magpapahilom lang daw siya. tatahimik na lang daw muna siya. Sa pagkakilala ko sa kanilang Kaila sila pamilya, ang pamilya nga wala man sila i-record. wala naman sila record na masama. Respetado man po sila Respetado sila rito. diya. Sa kadungay nako Sa nga tagal kong nakilala ang pamilya nila, sinati sa pamilya Kunilas dili aswang. hindi po sila aswang. Bakit nga ganun ang nangyari? May schizophrenia yung... Samantala, si Tonton, sinamahan ng aming team sa isang doktor sa mata o ophthalmologist. Itong isa sa mga blood vessel dito natamaan, tapos nag-bleed. Nag-rupture. Yung nakita ko is subconjunctival hemorrhage dito sa left eye only. Sa right eye, wala namang problema. Nagre-resolve spontaneously in 21 to 28 days. Gayunman, si alias Gagaling 20 days. Maynard, kinasuhan ng physical injury. Based on the medical result, mayroon lamang pong healing period na 10 to 14 days in which it will fall on least serious physical injury. Ang kaparasuhan ng least serious physical injury ay mayroon lamang pong 7 days na imprisonment at magkakaroon po siya ng fine na at least mga 3,000. Yan yung magiging parusa sa guard yung sa SM. Yung nanipa kung physical injury man yung kailangan may medical legal. Nakarating kay Tonton ang balita na ang anyay umatake sa kanya, posibleng makapagpiyansa at makalaya pa sa susunod na linggo. Bigla kaming nabalot ng takot. May pangamba kami, baka maulit-ulit. Ang mahalaga na ma-follow up namin yung kaso, sir, at maiakyat. Kasi yung nangyari sa akin, muntik ko nang ikamatay. Dahil dito, agad siyang nagreklamo sa pulis. Kaya kami pumunta dito para mangingin ng clarification. Ano yung dapat namin gawin. Kasi gusto talaga namin makamit yung hustisya. Dito kami iakit yung kaso, sir. Kasi kung namatay ako, Bali, pinal natin doon, based sa yung healing period is 10 to 14 days. So, ang appreciation ni fiscal is slight physical injury lang talaga. Kung gusto nyong Slight physical injury. i-elevate talaga yung kaso, sa court siguro, actual hearing na, sabihin nyo lang sa abogado nyo na gusto nyong i-elevate nyo siya sa mas mataas na kaso. Depende sa Depende sa sa abogado kung ano yung masisilip niya pa na pwede ikaso. gusto ko makausap yung suspect. Gusto ko din i-clarify sa kanya kung bakit kagawa niya sa akin yun. Hindi kami magkakilala. Bawal talaga kasi andun na sa korte. Nasa proper court na kasi, na-file na. So, hintayin na natin. Okay lang kung nakalabas na siya, willing kayo na mag-usap sa barangay para maliwanagan. Gusto ko talagang malabot siya sa ginawa niya kasi lang nasa labas lang. Baka maulit pa sa ibang tao eh. Nakakaasa kayo na tutulungan namin kayo. Magkikipag-coordinate kami sa barangay. Ano nga nangyari doon sa Bang mas o ang madug... Thank you so Hindi maliwanag kung anong kalagayan nung zombie. Anyway, proceed tayo doon sa next video. 'Di ba? Itong video naman na to, lumilipad daw na ahas na kunan sa CCTV. Tingnan natin to. Sa negosyo, may mga pinaniniwalaang pamahiin, katulad ng puting ahas daw na binabantayan ang ginto. Maraming negosyante naniniwala sa mga pampaswerte. Pwedeng Ako hindi ako naniniwala dyan. Kasi merong pwesto sa mall. Walang bumibili pero ang dami nilang binibentang pampaswerte. 'Di ba? Sana maraming bumibili sa kanila. Ang dami nilang pampaswerte naka-display. Ni wala kang bumibili kahit isa. Yung sa mga tiyanggi sa mall, 'di ba? figurin o pamahiin, lahat papatulan. Para raw maganda ang pasok ng pera at kapalaran.
Pero ang tindahang ito sa Pasay City, nagsimula raw gumapang sa kanila ang buenas nung meron silang naging tagabantay na ahas. Isang ahas na sa kanila raw tindahan, tila may binabantayang kayamanan. Taong 2015 nung natupad ni Alezon ang pangarap niyang magkaroon ng tindahan ng mga damit. Pero noon pa man, may nararamdaman na raw siyang kakaiba sa kanilang tindahan. Lalong-lalo na sa stockroom. Tila meron daw sa kanilang nagmamasid hanggang isang araw. May isa akong sales lady na tabig niya yung fire extinguisher. Bumagsak sa sumabog. Dito na raw sila may namataan sa kanilang CCTV na isang ahas. Pero dahil linggo-linggong nagbubura nang na-record sa CCTV, wala na silang kopya nito. Ngunit mula noon, kung ano-anong hindi maipaliwanag Kung na dapat dinocument nyo yun no? Diba? na bagay na raw ang nangyayari sa kanilang Baka mamaya kasi optical illusion lang. tindahan. May mga sumasagot sa kanila na wala namang tao. Pag nagpicture sila, may mga nakikita silang pugot na kamay. Or pag natutulog sila, Asan ang sample? Sample. may bumubulong sa kanila. Natakot kami. Inisip namin baka totoo to at mamaya kainin kami nito. Anong mali ba naman namin nito? Binuksan namin ang ilaw. Pagpasok namin to, wala kami nakita. Pero mula raw noon, dumoble ang kanilang customers. Biglang nag-boom ang kanilang negosyo. At ang pakiramdam Confirmation bias. daw nilang nagdala ng buenas, ang ahas. Mga kwento ng lola at lola ko at ng ibang mga kaibigan ko na kapag may ahas daw sa loob ng bahay, yun ay nangangahulugan na magkakaroon ng magandang mangyayari or swerte. Masipag ka lang, Naniniwala ako. masipag ka lang siguro, kuya. Kita naman sa na alam mo yung negosyo mo. Bilang isang negosyante, Hindi dahil yun sa yung ahas ahas, na yun, isang bantay namin at nagbibigay sa amin ng swerte para lumago at dumami ang aming negosyo. The same time, binibigyan ko ng sipag, dedikasyon sa kapagmamahal ko sa aking trabaho. Yun. Isang gabi, habang nagbabantay ng CCTV, Nagtawag ako ng tao na lalaki sa labas. Pinatingnan ko. Tapos nung nakita nga niya, sabi niya, "Hala, Ate Guy, parang hindi yan ordinaryong ahas." Ang ginawa namin, binuksan namin yung ilaw. Pasok namin sa stockroom, wala kami nakita. Nagtingin-tingin kami dito sa stockroom kung saan nanggaling, kung bakit may ganun. Malaki yung ahas. at nagulat daw sila sa sunod na ginawa ng ahas. Lumilipad-lipad siya palabas ng pintuan namin. Asan yung Ang naturang eksena, nakunan daw ng CCTV. Pero nabura nila. Hanggang ang kakatuwang pangyayari sa kanilang tindahan, naranasan na mismo ni Janelle. Magbubukas pa lang daw siya noon ng kanilang shop nung may napansin siya sa CCTV na tila kumikinang. Kaya agad niya itong pinuntahan. Pero laking gulat niya na wala naman ang tila kumikinang na bagay. Napasight po ako doon sa CCTV, nakita ko po yung parang may nag-spark. Kulog po yung room na yon that time, kaya wala pong source ng ilaw. Kaya si Janelle, nagwalis na lang at isinara ang pinto. Parang pabilog, tapos parang may kumikinang lang po siya. Tapos nung winalis ko po, Siyempre, nabura na naman yung tapos nung titingnan yung po namin sa CCTV, nandun po siya. Tapos nung pinatay po namin yung ilaw, bigla siyang lumiwanag. At sa pagkakataong ito, meron na silang pruweba na save nila ang kopya ng actual CCTV footage. Sa naturang kuha, kapansin-pansin na parang ang may kumikinang sa stockroom. Pagdating ni Janelle, kita pa rin ang lumiliwanag sa kwarto. Hanggang nagwalis na siya. Pagkasara ng pinto, feeling ko obstruction ito or parang glare ito sa lens eh. I could be wrong ha, hindi naman ako CCTV expert. Pero feeling ko obstruction sa lens ito. Pakita ko sa inyo ha. Parang harang ito sa lens. Hindi ito sa mismong spot na yung kumikinang na yon.
or glare lang ito sa lens? Pagpatuloy natin. Kita pa rin ang tila kumikinang pero pagkapatay ng ilaw, dito na nagpakita Ano ang to? di manoy bantay sa kanilang Sa lens yun siguro. 'Di ba? Di ba may infrared kasi yung pagka nadikit yun. Tingnan natin ha, baka may mag-explain naman. Di ba? Hindi na ako mag-explain. Baka may mag-explain yung bandang huli. Pero feeling ko hindi siya kababalaghan. tindahan. Ang di umano'y Lucky Ahas. Na mistula pa raw, lumilipad. Hinala tuloy ng mga sales Oo nga, no? Parang buntot ng leon or ano. Oh. Lucky Ahas. Na Oo nga, no? mistula pa raw, lumilipad. Hinala tuloy ng mga sales lady ang kumikinang na bagay sa stockroom. Pot of gold o ginto na siya raw talagang binabantayan ng ahas sa kanilang tindahan. Base na rin sa kanilang akala o kwento-kwento. Pero lupit niya na, di ba? Mukha talaga siyang ahas, men. Tumayo yung ahas yung Kaya lang, yung movement niya, sinabi na lang nila na lumilipad kasi nga illogical yung position ng ahas eh. Pero for me, kung ako ay bibigyan ng scientific explanation kung ano to, depende pa rin sa interpretasyon ng expert mamaya pag pinasuri. For me, Sa stockroom, di ba stockroom ito ng mga damit, tama ba? pot of gold o ginto na siya raw talagang binabantayan ng ahas sa kanilang tindahan. Nasaan na yun? Base na rin For me, pwedeng ito hibla ito ng ng something dyan eh. sa kanilang Na lumapit sa lens ng camera. I don't know pero yun ang theory ko dito. akala o kwento-kwento. Diba? Pero impressive siya, no? Sa unang tingin, kung ako makakita yung unang tingin ko, medyo kikilabutan ako or medyo maano. Kasi iniisip ko, baka mamaya kasi lang to. yung nasa CCTV. Takot ako kasi akala namin tutuklawin kami. Inisip rin namin na baka ahas ba talaga or isang uri ng maligno or multo na nagpapakita doon sa CCTV. Pero impressive siya, no? Kung hindi ito manipulated, pwede rin baka mamaya pineke nila. Pero tingnan natin. Ang itinuturing na pampaswerte raw ng tindahan ng mga damit na ito sa Pasay. Makikita Ahas. sa CCTV footage na ito, isang puting ahas na lumilipad daw. Di ba thread lang yan na hinangin sa harap ng lens? At may Pero may ulo no? May ulo. bantayan pa raw itong ginto o pot of gold. Dahil nagkatakutan na sila, tumawag na ng pare para ipabless ang tindahan. After that event, hindi na siya nagpakita. Ang CCTV footage na ito, taong 2016 pa raw nakunan. At ang dati nilang stockroom kung saan nahuli cam ang ahas, giniba na para sa expansion ng kanilang tindahan. Ang CCTV footage, ipinasuri namin sa isang video Tingnan expert. natin. Hindi naman siya edited. Wala tayong nakitang trace or wala nakitang attempt na i-edit yung video. So kung ano man yung nakita natin nung time na yun is nandun siya. Ang video sa CCTV, pwede raw i-recreate. Pag mas malapit yung object sa ating camera, Ang ko sinulid hanger. mas Pero flexible eh. laki siyang tingnan. Depende pa yan kung anong lens na nakalagay doon sa CCTV natin. So makapapansin natin, kung magagaling siya rito sa baba, malayo, hindi siya tingnan. Pero pag ito'y lumapit, mumukha siya mahaba. Kung angular pa siya Kaya ng lang konti. flexible, feeling ko yon hibla. Tali yun na may aircon kasi eh. 'Di ba? Hindi siya hanger kasi kung hanger siya, tingnan nga natin matigas ba? Mas lumalaki siyang tingnan. Depende pa yan kung anong lens na nakalagay doon sa Malambot CCTV siya natin. eh, oh. So makapapansin Ay! natin,
Matigas din yata. Mukhang tama itong si cameraman ah. Tingnan nga natin yung mismong ano. Ng mga damit na ito sa Pasay. Makikita sa CCTV footage na ito, isang puting ahas na lumilipad. Malambot siya eh. Di ba? Malambot siya. Ito yung object sa ating camera, mas lumalaki siyang tingnan. Depende pa yan kung anong lens na nakalagay. Tingnan natin yung comparison ano nang ginawa niya. Sa CCTV natin. So makapapansin natin, kung magagaling siya rito sa baba, malayo, hindi siya tingnan. Pero pag ito'y lumapit, mumukha siya mahaba. Kung angular pa siya ng konti, mukha siya mas mahaba na. Hindi mo na ngayon siya makikita as ma-identify kung yung arc niya. Kasi nga nagdi-distort ng image natin. Nagmumukha na siyang mahaba. Pwede siya Malambot eh, no? maging maliit na hayop. Pwede nga siya maging buntot eh. So hindi natin alam kung kaninong buntot ito. Bakit siya gumalaw? It's either buhay, yung nakita natin, o may gumagalaw para doon sa object na yun. So ang perspective kasi nito, maliit, 'di ba? Maliit siya. Hindi siya yung malaki na katulad nung iniisip natin. For example, kukuha tayo itong Pyram Wonder Woman. Si Wonder Woman ko kasi dito may lubid. Hiramin natin lubid ni Wonder Woman. 'Di ba? Ganito ito kalaki, pero pag malapit siya sa 'di ba? Ang laki niya pag malapit siya sa camera. 'Di ba? Ang pinagtataka lang dito, malambot eh. 'Di ba? Natin masabi ngayon kung may naglaro ba ng mga oras. Pwede kasing tenga ito ng ipis or hinangin na thread. Pero definitely hindi siya paranormal for me. Hindi siya paranormal para sa akin. Kasi kung ang interpretasyon nila yan, ahas na may gold dito, sana nandoon siya sa may gold kung binabantayan niya, di ba? O talagang meron lang hayop or something na na-shoot ng mga time na yun. Tawag kasi natin doon lens flare yun. So may mga light. Ang tanong kasi ganun, saan bang nagagaling ang mga flare? Saan galing yung ilaw niya, considering kwarto siya at naisasara. Kasi pag sinasara, bakit siya dumidilim? Pero yung ilaw niya is constant doon. May problema na siguro yung camera niya. Kaya may disruptive form doon na nakastay lang doon sa area niya. Or baka mismo doon sa monitor ng CCTV. Pwede rin, no? Habang kinukunan ng cellphone to. Kasi hindi naman yan yung mismong file eh. Kinunan niya ng cellphone, di ba? Pwedeng itong shiny na to, shiny ito ng monitor habang kinukunan. Kinonsulta rin namin ang isang entomologist. Bale sa kanyang movement, symmetry niya, yung tinatawag nating hugis niya, which is pwede na mamakita natin sa isang lugar na bodega, ay yung pwedeng mga snails o slugs. Pero kailangan pa rin namin ng more na specimens o videos na magpapatunay at magsusupport doon sa claim na yon. Otherwise, hindi kami pwedeng mag-guessing game. Minsan nga nagtataka ako dyan sa mga suso na yan eh. Kahit sa mga lugar na na hindi mo inaakalang nandoon yan. Nandoon yan. Sa CR nga namin, nung bagong gawa itong bahay namin, biglang meron dyan na na may shell pa nga na kuhol eh. Pero hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Sa video na nakita natin, hindi makita yung isang movement ng isang ahas. So they are thinking na ito ay flying snake, when in fact, yun yung tinatawag na flying snake is a misnomer. Hindi rin naman siya lumipad, hindi siya ahas. Ang ahas is always, even dreaming of snake, may correlation to positivity in terms of business. One of the interpretations is money. Just like when you are itching, one of the interpretations, of course, it is beyond logic. Ano siya sa area ng intuition, which you cannot just discount because it's part of the belief system ng isang grupo ng mga tao. Pero kung sina Alizon ang tatanungin, hindi ako naniniwala na masama yun as long as hindi sila makakasakit. Well, may kanya-kanya ka tayo kasi paniniwala eh. Ayan na naman yung paniniwala na yan eh. Pero sometimes kasi kailangan natin isik yung truth. 'Di ba? For now, sige, pwede natin igalang yung paniniwala Pero once na na-prove kung ano yung nakita sa camera na yon, kailangan natin i-accept yun. 'Di ba? Hindi natin pwedeng
panindigan ng katulad nung 'di ba, meron tayo na reaction before na nagpakita daw si Virgin Mary do sa bubong. Nung time na hindi pa na-establish kung ano talaga 'yon, sige, pwede nating ipalusot na igalang ang paniniwala na 'yon ay si Virgin Mary nga, ano. Pero once na napatunayan na 'yun ay bintana lamang, korte lang ng bintana, sometimes kailangan mo i-accept kung ano yung totoo eh. 'Di ba? Hindi na rin maganda yung paninindigan mo pa rin. Pero for now, sige, kung ano man yan, kung ano man yung paniniwala nyo na yan. Pero for me, malinaw kasi definitely hindi siya ahas. Kung ano man siya, hindi rin siya paranormal. 'Di ba? May accounts na rin before na nakikita na rin sa CCTV yan. 'Di ba? Hindi lang talaga siya alam kung ano siyang, kung ano, nilalang ba siya, object ba siya. Ang unang theory ko nga, yan since yan ang mga damit, baka parang hibla yan. Tingnan nga natin, mag-experiment tayo. Meron ba ako maanuhan ng hibla dito? Tapos hahanginin siya. Let's say itong wire, no? Itong wire. Ito sa headphone. Hindi naman, tingnan nga natin. Hindi naman eh. Or mas manipis pa na sinulid. May sinulid ba dito manipis? Para maano yung theory. Wala akong mahanap eh. Pero kung ano man yan, hindi yun paranormal. Yung superstitious na yon, nirerespeto ko sila bilang sila ay naman negosyante. Ganun rin naman ako. Kasi ako naniniwala sa mga beliefs na kung saan magbibigay sa amin ng mga luck. Pati na ang ilang malalaking negosyo, may kanya-kanya silang urban legend o paniniwala o pamahiin ng mga nagdadala sa kanila ng swerte. Kalokohan para sa iba, pero ito pa rin ang matibay na pinanghahawakan ng mga namumuhunan para ang kanilang mga negosyo lumago. At the same time, maganda din naman yan, magkakaroon ka ng confidence. Let's say, halimbawa, iniisip mo may bantay dun sa tindahan mo na supernatural. At least, kahit pa paano, magiging panatag naman ang kalooban mo na hindi ka masyado mag-isip, no? Ng negative. Anyway, medyo malabo yung episode natin ngayon, Hindi natin nalaman kung ano yung problema dun sa zombie. Yung ahas na yon, hindi malinaw kung ano ba yon. Pero interested akong malaman kung ano yung tingin nyo dun, kung ano yon. Comment nyo po sa baba. Maraming salamat sa inyo lahat. Good night po, mga kababayan ko.